mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Amen. Mga kapatid, tayo pong lahat ay merong konsensya. Tulad ko po, may konsensya nga po ako. Kasama ko siya sa araw-araw. Mula sa una kong buhay, siya po ay lagi kong kasama. Subalit, ang konsensyang yaan ay hindi ko po gaanong nadama sa buhay ko. Sapagkat ika nga po, mapaggawa ako ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Mapaggawa ako sa mga hindi kanasa-nasa sa pananaw ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ako po ay walang hinangad noong kapag ako po ay mayroong konting pera sa bulsa, alam ko na po ang tutunguhan ko noon. Sapagkat sa mga sandaling yaon, ako po'y laman ng sabungan. Laman po ng sugalan. Subalit ang konsensya pong sinasabi ng ating Tita Beth, sa ngayon, noon ay hindi ko po nadarama yun. Subalit, nang ako po ay madako sa banal dambanang ito, at sa pakikinig ng mga banal na salita at aral na iniduluwal ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apokonsing, ang aking pong isip at puso ay nagkaroon ng unti-unting kaliwanagan at ang bawat salita ay aking ninanamnam, mga salitang iniluluwa ng banal na Espiritu. Mga kapatid, hanggang sa tumagal, hindi ko po namamalayan na ako po pala kahit papano ay may nabago na sa aking buhay. Wag lang hindi po ako makakita ng ika nga po aking kapwa nasa hindi magandang kalagayan. Kung bakit ako po ay may nadaramang kaibang damdamin sa aking kalooban. Mga kapatid, shortcutting ko na po. Kung ito po ay aking pong tutugay-gaya, naabutin po tayo ng maghapon. Kanina lamang po, maaga, pumunta po ako sa gawing San Juan upang mayroon po akong kuning isang bagay. Malayo pa po ako, mayroon na pong pumapara na mag-ina na may isang bata. Ang sabi ko po sa aking kalooban, paano kaya ito nagmamadali ako? Sigurado sasakay. Nung pagtapat ko po sa mag-ina, tinanong ko po sila, kapatid, saan kayo pupunta? Kuya, pakihatid mo ako sa Tiangge. Kaya lang wala akong pera, doon pa lang ako magbabayad pagbaba ko. O sige kayo, sakay na kayo. Pero hindi ka ako namamasada. Kasi kako, dyan lang ako pupunta. Doon sa gumagawa ka ako ng pustiso. Sabi ko gano'n. Kuya, hayahatid mo ba kami? Kaya malayo pa doon sa sinasabi mo. O sige kako, sakay na kayo. Alam niyo po mga kapatid, noong ko po na talaga ang sinasabi ng Tita Beth kanina, na ang konsensya nangungusap sa isang katauhan. Katulad nga po ng pangyayari kanina. Mag-ina, hindi ko po batid kung sila nga po ay pangkaraniwang tao o hindi. Subalit, ang pag-uudyok ng konsensya sa akin sarili, isakay ko na. Hindi mahalaga sa akin mga kapatid, magbayad mo o hindi, sapagkat sa totoo lang, hindi naman po ako namamasada. Mga kapatid, sa mga pagtungo ko rito sa araw-araw sa loob ng 7 taon, may nabago po sa aking buhay. Hindi ko po sinasabing lahat. Subalit, mayroon na pong nabago. At nakadama po ako ng ika nga po. Para po bang may nananahan sa aking sarili pag nakakita ko ng kapwa ko na hindi ka nasa-nasa sa aking paningin. Nakadarama po ako ng habag. Habag na gusto ko po silang tulungan sa abot ng aking makakayanan. Kaya mga kapatid, inyo pong damahin sa ngayon ang konsensya sa bawat isa ay nangungusap kung inyo pong nanamnamin at kung nananahan sa inyong kalooban ang banal na espiritu sa pangalan ng ating mahal na Apokonsing, kung inyo pong pakikinggan ang lahat ng kanya iniluluhal. Ito po ay magiging karagdagang pamumuhay, bihir lang pananampalataya. Magandang umaga po sa tanghaling ito.
Salamat po, mahal na kapatid, sa iyong binahagi. Totoo po yun, mga kapatid, ang konsensya ay nangungusap sa ating mga sarili na hindi natin nakikita, subalit pag may ginawa tayo o may udyok ng damdamin at hindi natin nagawa, yun po ang pumapasok na puro ng konsensya kung bakit hindi natin ito nagawa. Amen po ba? Kaya po, ang konsensya ay marapat natin sa tuwinang ipauna sa ating sarili sapagkat aanin natin ang konsensya kung natapos na, huli na po, ano po. Kaya para hindi tayo makonsensya, lagi tayong unahin natin ang katwiran ng ating Panginoon, hindi ang katwiran ng ating sarili. Sapagkat pag inuna natin ang kalooban ng ating Panginoon, sigurado walang konsensya tayong babagabag sa ating mga sarili. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, bibigyan ko ng daan ang isang bata na gustong maghandog ng awitin sapagkat kahapon pa po niya nais. Ang sabi ko sa kanya, sige, facilitator ako bukas, paawitin kita. Tinatawagan ko po ang batang tiga San Miguel na si Mary Rose. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ito pong kantang ito ay alay ko sa ating mahal na Panginoon. Do you see these children on the streets? Have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them alms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the floods? While a mother tightly holds her child. Do you hear the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Let us show our love and mercy with true kindness and humility. For God loves the weak and the needy, just like you and me. We are all God's children, we are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. Stand together and let's do our part. Hear their voices, mend their broken hearts. Just to be brave, fight for their rights, give them back their honor and their pride. Please do not blind and just leave them behind to struggle in darkness or give them empty promises. We are all God's children, we are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. We are all God's children, we are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. Salamat po. Natatandaan niyo po ba yung bata na to?
nang dumating dito, tulala po siya. Amen po ba? Kasama ng isang alagad na tiga Mapanike. Purihin po natin ang Panginoon sa kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po siya ngayon, nakakakanta na. Sabi po niya kanina, meron akong ibabahagi tungkol dun sa konsensya. Pero ayaw niya pong sabihin, pero hindi ako magbabahagi doon. Sabi ko, sige, kumanta ka na lang. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon na umawit lang siya. Subalit ngayon, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Tingnan niyo po siya ngayon, nakakangiti na. Salamat sa iyo, anak. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganyan po kumilos ang ating Panginoon. Kung nawawalan ka ng pag-asa dito sa dakong ito, makakamtan mo ang pag-asa. Manalig, magtiwala at manampalataya na ang Diyos ay may magagawa sa atin. Palakpakan po muli natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tatawagan natin ang isang kapatid ko upang kung paano nga ba ang konsensya sa kanyang buhay ay kanyang nararamdaman at kung paano niya ito, kung paano niya po ito pinananahan upang hindi ang konsensya ay umusig sa kanya sapagkat ang nais ng bawat isa, ang nais niya ay makatalima sa Ama upang walang konsensya na uusig sa bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid kong si kapatid na Marisa. Palakpakan po natin. Salamat Ama, salamat sa iyo. Sa pagkakataong ito ay pinagkaloob mo upang maihayag ang kabutihan at kagandahang loob mo sa bawat araw na aming nakakamtan. Sa pamamagitan yung kinalugdan ng aming mahal na pupunching na sa amin ay binahagi mo upang tuwirang makilala kang lubos at paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bago po ako dumating, bumaba ng sasakyan, sabi ko parang ang hirap ng binabahagi ni Mami Beta. Kinukuha ko po yung thought sa binabahagi ni Mami Bet. Ang pumasok sa isip ko ay pagpapatawad at pagbibigay, parang ganon. Noong ako umakyat na sa taas, narinig ko po yung sinabi niya na konsensya. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko parang ang hirap nun Ano po? Subalit purihin ng ating Panginoon. Habang nakaupo kami, sabi ko, Mami Beth, parang hindi ko maia-apply kung paano ba ang konsensya. Pag literal po natin pagbibigyan ng kahulugan, yung sinasabing konsensya at bad konsensya, ang laman ng isip mo, papasok na po yun sa karma. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat yung konsensya po pala, yun ay bulong ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dalawa po yung pwedeng bumulong sa isip natin. Amen? Isang mabuti at isang masama. Subalit, bibigyan ko po ng kaukulan kung paano binahagi ni Mami Beth na kailangan magkaroon ka ng examination sa sarili mo bago matulog. Totoo po yun. Yung maghapon na wala ka ng ginagawa at makikipag-nig ka sa Diyos, may evaluate mo. Kung yung maghapon na yon ay nakagawa ka ng mabuti, nakagawa ka ng masama, sa pisikal na kaanyuan mo, o kung hindi naman sa isip at sa puso mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yon? Mga kapatid, usually po kasi sa salitang tao ganito yung kinukonsensyang mga tao, yung mga malabis. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Yun po, isa po yun. Halimbawa, may binigyan ka. Sa material may binigyan ka ng ganito, ng pabor. Pagkatapos ng pabor na binigay mo, baliwala ka pa rin, anong sinasabi ng tao? Makonsensya ka sana. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Isa po yun. Kapag nagbigay ka ng pabor at hindi ka binigyan ng kapalit na pabor. Amen? At minsan naman, may mga pagkakataon na konsensyahin ka sana. Nasasambit yun kapag ang may katawan ay galit na galit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Although mahirap po ito, subalit sa madaling salita, ito isang bulong. Bulong na ang dapat lang nating tanggapin ay ang bulong na mula sa banal. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang bawat bulong ng banal na Espiritu, yun po yung makabubuti sa atin na hindi magdudulot ng kapahamakan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At kapag ang bulong na ito ay magiging mabuti at mabuti na mula sa mabuti, mabuti din po yung gagawin ng ating katawan. Amen? Yun po yung magbibigay ng drive sa isip natin kung paano natin igagalaw yung partes ng ating katawan, higit ang ating puso, nakaugnay ng ating isip, upang magiging mabuti para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Subalit alam niyo po ba
nagiging usual lang itong gamitin ng tao sa pantaong gawa. Amen? Sabi ko nga sa inyo, papasok na ito yung bad conscience, papasok na po ito doon sa tinatawag na karma. Amen po ba yun? Siyempre po, pag ikaw ay gumawa ng malabis, abusado ka, at alam mo na, ginugulangan mo yung kapwa mo, nililibak mo yung kapwa mo, sinisiraan mo yung kapwa mo, kukonsensyahin ka, hindi ka makakatulog. Lalo't ang ginagawa mo ng ganon ay mabuting tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, yun po yung isang konsensya na bad. Bad conscience po yun. Parang yun po yung, kaya nakita mo yung mga gumagawa ng pagpatay, yung minamassacre, nagmamassacre po sila, pag sa gawa pong pantao, pumapatay, nagmamassacre, sa ganito, hindi sila pinatutulog sapagkat bumubulong sa konsensya nila, yung ginagawa nilang masama, dapat nilang panagutan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sino nagbibigay nito? Ginigiyagis ng Panginoon. Amen? Ginigiyagis niya yung gumagawa ng masama. Sapagkat yun ang kaparaanan na pagbigay ng Diyos doon sa mga gumagawa ng masama upang sila magising at muling magbago. Buhay po ba ang Diyos? Ewan ko lang, Mami Beth, kung tama po yun. Sa oras na ginigiyagis na ng Panginoon yung konsensya ng isip ng gumagawa ng masama. Amen? Ginigiyagis po eh. Kaya nagkakaroon po sila ng konsensya na, bakit kaya hindi ako makatulog? Bakit kaya nakikita ko yung mukha ni Mami Beth? Bakit kaya nakikita ko yung mukha ni Apo Kunching? Bakit kaya nakikita ko yung mukha ni kapatid na Marisa? Hindi ako makatulog. So makakapag-examine ka sa sarili mo. Ano bang ginawa ko sa kanila? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Yun ay sample lang po. So balit, sa madaling salita po,